Hello pong muli mga kabayan, kamusta po ang lahat? Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan kahit po napakahirap ng buhay. Lalo po ngayon sa bagong Pilipinas. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng bansa tayo naroon o mundo. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ang napaagaling po na sekretary po ng bagong Pilipinas na talagang hindi po siya bobo, hindi rin po siya tanga, at lalong-lalong hindi po siya gago mga katambay. Dahil siya po ay nadisbar na mga tambay. Sa sobrang talino po ng abogadong ito, na dating abogado, ay nadisbar na po siya mga kababayan. Ngayon po, tahasan po mga tambay, napakatindi po. Talagang pinagre-resign niya po. Pinagre-resign niya po ang Vice President mga tambay. Mas mabuti raw mag-resign ang Vice President. Ayon po rito sa dating abogado na hindi po bobo at hindi po gago mga katambay. Pakinggan po natin mga katambay ang abogado na pilit po na pinagre-resign po ang Vice President na wala naman pong kasalanan, walang anomalya, walang korupsyon. Ang napakaraming anomalya, ang kanyang amo. Mga kababayan, ang kanyang amo, ang isang damukal na anomalya sa ating bansa na hindi pa napapaliwanag at pilit pinagtatakpan ni Larry Gadon, mga tambay, ang mga issue ng kanyang amo. Kukomentuhan po natin yan. Pakinggan po muna natin siya. I suggest that VP Sara Duterte should resign and not wait for the impeachment trial to proceed. Kailangan mag-resign siya para pwede pa siyang tumakbo sa 2028 for presidential elections. Gustong-gusto ko siyang tumakbo kasi gusto ko silang mapahiya na talagang wala naman talagang boto ang Duterte. Masyado lang sila nag-claim na number one, mga ganyan. Pero actually, hindi. Walang boto ang Duterte. Hindi enough yung boto nila para magluklok ng presidente sa Malacanang. In 2016, kaya lang nanalo si former President Rodrigo Roa Duterte is because dinala siya ng mga ng Marcos loyalist, ng Ilocanja. Kung wala yon, wala siyang boto. Konting-konti lang naman ang boto ng Davao at saka ilang mga probinsya ng Visayas. Pero hindi enough yun na makakapag-elect ng president. Bakit namin sinuportahan si Duterte noong 2016? Kasi no choice. Walang choice. Alam mo ang iboto si Marojas or si... Bakit hindi mo sinama si Leni Robredo? Bakit hindi nanalo sa dami ng loyalist? Hindi nanalong Vice President ang Pangulong Marcos Jr., Mr. Gadon. Unbelievable. Binoto kanyo ng mga loyalist ang dating Pangulong Duterte. Bakit hindi naman nanalo ang Pangulong Marcos nung siya tumakbong Vice President? Napakarami palang loyalist, Gadon. Nagiging tangat bobo po kayo. Pagka napakinggan po ng taong bayan yan, talagang mapupulaan po ang inyo pong katarantaduhan yata, mga kagaguhan. Dinadala nyo na isang damukal ng loyalist. Samantalang mismo ang Pangulong Marcos ay hindi na ipanalo ng loyalist nung siya'y tumakbong Vice President. Ano yan? Gaguhan? Lukuhan? Mr. Gadon? Hindi naman po tangat bobo ang mga Pilipino na parang kayo po yata ang lumalabas na bobo at gago, Mr. Gadon. Pakinggan po natin. Binay or si Grace po. Mga dilawan yan. Noong mga time na yun, mga rabid yellows yan. And si the late Miriam Santiago naman, alam naman namin na talagang matindi na ang karamdaman. Kaya nung nangako si Duterte na ipapalibing niya si former or the late President Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani, di doon na lang napunta yung suporta namin. No choice. Walang iba na pwedeng iboto. Ngayon, in 2021, nagpakondak ng survey ang Malacanang sa mga congressman. Nagpakondak sila ng mga internal survey sa mga distrito nila. At doon ay lumabas na ang number one na may malayong agwat sa percentage ay number one ay si BBM. At sumunod si Madam Leni Robredo. At ang pangatlo ay si Isko.
Pang-apat lang, number 4 lang si Sara, napakalayo ng kanyang percentage. Hindi ito isang probinsya o isang lugar lang ha, napakalawak ng Nakakagulat lang po. Hindi kaya bangag din ito mga tama? Hindi kaya gumagamit din kaya? Di umano ng droga ito si Larry Gadon? Hindi niya po, parang binobobo niya po tayo mga tambay. Parang hindi po natin alam ang history ng kanyang ginodiyos at ng kanyang sinasamba na sinasabing siya ay loyalist mga tambay. At parang kailan lang parang kailan lang inamin po mismo ng Vice President Sara Duterte na siya ay nabudol ng magkapatid at kasama ang pinsan. Di ba? Talagang tahasan po na siya ay kinuwang unit team para manalo ang mga Marcos. Kasi ayaw na raw po nilang matalo kailanman kay Leni Robredo. Di ba? Sino po kaya ang bobo mga katambay at tanga? Nakakatuwa lang po si Larry Gadon, Secretary Gadon. Abogado po ito na nadisbar, pero sa sobra po yatang sip-sip di umano at paghihimod di umano sa pamilya Marcos ay talagang gagawin po lahat kahit po magmukha na po siyang gago at tanga di umano mga tamay. Nakakahiya po. Nakakahiya. Ang mga Pilipino hindi naman tanga at bobo na katulad po yata ninyo, Mr. Gadon. Survey na ito ng mga congressman. Kaya ako nalaman, kasi napakarami kong mga kaibigan mga congressman, nagkukwento sila sa akin, sinasabi nila yung resulta. Kaya ganon. Kaya nga, talagang hindi na tumakbo si Sara for president kasi alam nila walang panalo. Walang panalo. Kaya sila... Paano magiging walang panalo? Napaka-popular na ama niya. 90% approval trust rating bago siya bumaba. More than 90%. Samantalang ngayon, anong approval? Dinadaya pa yata ng mga survey company ang approval at trust rating ng Pangulo. Nakita po natin kahit po saan pumunta ang Pangulo, pinapansin pa ba siya ngayon ng mga Pilipino? Pinapansin? Binubo na nga at hinahanap sa Pangulong Marcos yung pinagbilan ng ginto. Baka ikaw, Mr. Gadon, maipaliwanag mo saan napunta yung pinagbilan ng ginto at sino ang pinagbentahan ng ginto. At paano na pinirmahan ng isang Pangulo ang 2025 National Budget. Baka ikaw na magpaliwanag niyan, Mr. Gadon. Bakit pinirmahan? Samantalang napakaraming blanco ng 2025 National Budget. Yan po ang issue. Yan po ang issue. At yung sinasabi nyo po, malabo pa kayo sa sabaw ng pusit. Nagsisinungaling lang po kayo. Sa tingin nyo po, may mabe-brainwash pa kayong mga Pilipino, lalo sa social media, lalong-lalo sa mga OFW, Mr. Gadon. Wala na pong maniniwala sa inyo. Ay hindi na tumakbo ng presidente. Yan ang nangyari noong 2021 and 2022. Kaya para i-claim na tatakbo sa 2028 para maging presidente, napakalayo niyan. That is why I want her to resign now so that she can run in 2028. We will be proven right na walang boto enough to put her in Malacanang as president. Wala. Mga tamay, pinipilit na wala raw pong boto at pinipilit po ng hindi po bobo, hindi po gago, at hindi po tanga na dating abogado po na nadisbar, si Larry Gadon. Mga kababayan, sino maniniwala sa inyo at bakit magre-resign ng isang vice president na wala naman po siyang korupsyon, walang nilalabag, wala po siyang kasalanan. Tinatamnan lang po siya ng isang damukal na sinasabing siya ay may korupsyon dahil nanganganib na po ang kanilang political career. Real talk, Mr. Gadon. At nanganganib na rin po ang inyong boss. Napakaraming issue ng inyong boss, nakakatakot na. Nakakatakot na po. Wala na pong tiwala ang mga Pilipino. Sa survey na lang po nagtitiwala sa Pangulo. Survey company na lang po ang nagtitiwala sa Pangulo. Hindi po ang majority ng Pilipino. Nakita po natin halos lahat po. Ang Pangulo ay hindi na halos pinapansin ng mga Pilipino. Kahit po sa Iloilo, naglalakad po sa airport, sa Mindanao, halos po, wala po halos.
Ang naniniwala na lang po sa Pangulo, komento na inyong lingkod, yung mga nakikinabang. Yung mga nakikinabang, naanggihan at nababalatuhan di umano, mga kababayan. Kaya po dito kay nakapanghihinayang ito si Larry Gadon. Talagang dahil yata sa kapangyarihan, pakinabang, pera, ay gagawin po lahat kahit po masira ang kanyang pagkatao yata, mga tamay. Ang kanyang pagkatao, talagang pilit niya pong pinababagsak at pilit niya pong pinaniniwala ang mga Pilipino na hindi naman po maniniwala sa kanya dahil hindi naman po tanga at bobo ang mga Pilipino. Alam na alam ng mga Pilipino ang nangyari po kahit nung sinasabi niya 2016 kung hindi ba naman siya bobo, tumakbong Vice President ang kanyang amo at sinasabi niya dinala raw po ng loyalista ang dating Pangulong Duterte. Bakit ang nanalo ay ang dating Pangulong Duterte at natalo ang napakaraming loyalista at natalo ang mismong ginojos nila na si PBBM. Hindi man lang nanalo ng Vice President kay Leni Robredo. Unbelievable. Hindi man lang mabanggit ni Larry Gadon na napakaraming loyalista na hindi binoto si PBBM dahil siya'y natalo sa pagka-Vice President kay Leni Robredo. At hindi po ba ito tanga at bobo at gago, mga tambay? Nung panahon na ayaw tumakbo ni Vice President dahil gusto niya na lang mag-mayor, di ba? Sino po ang pinatatakbo ng dating Pangulong Duterte? Di po ba dalawa? Si Senator Go at si Senator Bato. Nag-file na nga po ng candidacy si Senator Go at si Senator Bato bilang presidente at Vice President. Di ba? Dahil nga po ayaw tumakbo ni Sara, babalik na lang siya pagka-mayor. Di ba? Yan po ang nangyari. History po yan. At ano po ang ginawa ng ate, ng Manang Aimee at ng adeng na Pangulong Marcos at kasama pa ang lahi ng Romualdez Marcos. Siyempre po, nagtulong-tulong po sila, mga tambay. Nagtulong-tulong Romualdez, Araneta, Marcos. Naligawan ang Vice President na huwag na lang tumakbong mayor at samahan si PBBM dahil nga ayaw na nilang matalo kay Leni. Mapangalawahan. Kaya nga po, puro po kasinungalingan ang sinasabi po ni Larry Gadon, mga tamay. Kaya po, wala na pong ka-future itong si Larry Gadon, mga tamay. Wala na pong future ito. Pag po natanggal na sa pwesto at mabasura na po at inidoro na po ang lahi po ng mga political career ng Romualdez, Araneta, Marcos, ano pa kaya ang aasahan ni Mr. Gadon? Hindi na po siya abogado. Disbar na po siya, mga kababayan. Ito na lang po ang kanyang pag-asa, mga kababayan. Ito na lang po ang kanyang huling pag-asa, mga kababayan. Na manatili sa pwesto, lahat po ay gagawin niya, mga kababayan. Inuutosan pong inuutosang mag-resign ng isang Vice President. Tinatawanan lang kayo ng Vice President dahil alam niya ang katotohanan, wala siyang kasalanan, korupsyon, gawa-gawa po ito. Detractors, demolition job sa kanya. Political motivated, siyempre po, lahat-lahat na at napakaraming pera ng taong bayan ang ginagamit po para siya ay pabagsakin. Napatunayan po yan, napakarami pong pera ang sinasabi pong impeachment na naganap sa Kamara at talagang binuhusan po ng daan-daang milyon ang mga pirma ng mga korap na politiko di umano, mga kababayan. Kaya dito po kay Larry Gadon, ang masasabi po natin dito, hindi po siya bobo, hindi po siya tanga, at lalong-lalong hindi siya gago, mga kababayan. Unbelievable. Kawawa po si Larry Gadon, mga tambay. Malapit na po. Nangangamoy na po, mga kababayan. Nangangamoy na po ang kanyang mga sinasabing ginojos, sinasamba, mga politiko. Nangangamoy na, malapit nang mawala sa kanilang
pwesto. Lalong-lalo ang speaker, isang damukal na korupsyon ang sasagutin. Mga kababayan, bicameral, 2025 national budget, isang damukal po yung anomalya. At lalong-lalo po ang ginodyos ni Larry Gadon. Issue sa ginto, 5,500 flood control, issue sa Maharlika Investment Fund, issue sa PhilHealth, mga kababayan, issue sa 2025 bicameral, sa GAA issue, yung pinirmahan niyang GAA, mga tambay, questionable, kaya po napakarami pong sasagutin, GSIS, SSS, at isang damukal na hindi pa rin niya po tinutuldukan. Isang damukal na kahihiyan ang binigay sa atin ng Pangulo dahil nga po kinilala ang ating bansa na sa kauna-unahan pong panahon, kauna-unahan history na nagkaroon daw tayo ng presidente na bangag, durugista, adik, ayon kay Kati Binag. Muli po mga tambay, bago po tayo magtapos, siyempre po, ito po, huwag po nating kalimutan ang ating Team Suka, mga tambay. Ayan po, ang ating Team Suka, mga kabayan, huwag po tayong pupunta sa team na sinusuka at siyempre po sa team na kumakain ng suka. Ayan po mga tambay, yan po ang ating PDP laban sa pangunguna po ni Atty. Jimmy Bondoc, Senador Ronald Bato de la Rosa, at siyempre po si Senador Christopher Bongo at Atty. J.B. Hinlo, Atty. Raul Lambino, Atty. Rodante Marcoleta, at siyempre po isama na rin po natin si Pastor Apollo Kibuloy, at siyempre po si Atty. Vic Rodriguez at si Philip Salvador, mga kababayan. Yan po ang ating Team Suka, mga kababayan. Huwag po tayo maniwala kay Larry Gadon. Wala na pong patol sa mga Pilipino. Pasensya na po, patawad po. At na-vlog po natin muli si Larry Gadon kasi ay marami pa po ito mabe-brainwash, mga kababayan. Pinaniniwala po ang mga Pilipino sa kanyang kagaguhan yata at kabobohan. Gusto po yata niya ang mga Pilipino ay maging katulad po niya na silaw yata sa kapangyarihan at silaw sa pakinabang at silaw sa sobra-sobrang pera na kukuha yata sa mga taxpayer, mga kababayan. Di kaya. Maraming salamat po mga kababayan, Team Suka, sa mga nagusto po ng ating tambayang mga kababayan sa YouTube at TikTok, at ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga kababayan. Ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.